Sumisigaw kahit di naririnig. Kahit galit ka sa akin, dito ako para tumulong sa'yo. I sincerely wish na mahanap mo na yung magulang mo. Kahit kanino naman, importante ang pamilya. Ngayon pinili mong gawin noon, di ba? Ang buuin ang pamilya niyo sana ni Claire. Sir, kanyang umaga po pala may naghahanap po sa inyo. Sino daw? Matandang babae po. Basta hinahanap po kayo pero nawala na lang din po eh. Kotse to ni Mami ah. Bakit nandito pa to? Hindi ko naman siya nakita. Hello, Evelyn? Kasama mo ba si Glenda? Tinatawagan ko yung telepono niya pero unattended. Diyos ko, wala na akong ibang malalapitan kundi kayo. Tulungan niyo ako makaligtas. Huwag na huwag kang magkakamali magsumbong. Dahil anak mong babalik ako and I swear you will regret it. Magandang gabi po. Paano tong kasama mo, Masama ako kasi yung pagkakahulog eh. Kaya namamadali ako kung dalhin siya sa ospital. Paraanin nyo na to. Emergency. Nakuwento sa akin ni Mami. Nawawala daw si Tita Glenda. Huwag ka mag-alala na nito na ako. Sasamahan kita, ha? Sa puso ko alam. Hoy! Tatakas ka pa? Yes. Eh, nandito na tayo eh. Pakawalan mo ko. Walang hiyak. Tumigil ka na. Halika na. Halika na. Sige, sige. Sumigaw ka na. Lakasan mo na makakarinig sa'yo. Halika na. Daddy, dito na ba si Mami? Wala pa eh. Wala rin daw siya dun sa cafe eh. Hindi daw siya pumasok buong araw. Ewan ko ba dyan sa mami mo? Hindi ko maintindihan kung anong kalokohan ang pinagagagawa niya. Di man lang nagsabi, hindi nagpaalam. Melba? Melba! Po, May binilin ba ang mama mo sa'yo? wala po, sir. Wala kang kwentang kausap eh. Bumalik ka na nga ron! Daddy, wag mo naman sigawan si Manang. Ano ka ba? Imbis na tulungan mo ako rito eh, hinahanap ko mami mo. Hindi ko malaman kung nananadya, patay ang cellphone. Nasaan ka na ba, Mami? Tulong! Tulong! Sino nandyan? Tulong! Kailangan ko kayo rito! Tulong! Huwag ka nga mag-iskandalo dyan. Alam mo naman walang nakakarinig sa'yo. Pero tingnan mo, mayroon akong dalang bagong makakasama dito. Sino siya? Ano gagawin mo? Demonyo ka talaga, ano? Odette, sino siya? Bakit mo siya dinala dito? Bakit mo siya dito ikukulong? Sinasabi ko na sa'yo, magpatingin ka na sa doktor mo. Lumalala ka na. Ikaw nga. Kasalanan mo kung bakit siya nandito ngayon. Punta-punta ka sa resort. Narinig niya lahat. At alam na niya lahat tungkol sa akin. Ikaw. Manahimik ka, ha? Kung ayaw mo ako magpapatahimik sa'yo. Gusto mo yun? Habang buhay, nakatahimik ka? Ako ka rin naman ka.
Oh, Angela, hindi ka pa natutulog. Hindi ba po kayo naantok dito eh? Ikaw po. Eh, wala pa si Tita Margaret mo eh. Hindi ko rin makakontak. Baka kasama si Tita Glenda mo. Siguro naghahanap ng suppliers para sa wedding. Eh, ba't hindi naman po nagpaparamdam si Ma'am Glenda kay Calvin? Kawawa naman si Calvin, nag-aalala sa mama niya. Sobrang close pa naman nila. Tsaka, mahirap po sa pakiramdam yung may hinahanap ka. Alam ko. Kung yan ang nararamdaman mo sa paghahanap mo sa mga magulang mo, yan din na nararamdaman namin ni Evelyn sa paghahanap sa anak namin. Alam mo, kanina nga, muntik na namin makita yung anak namin. Ano? Magkasama kayo ni Evelyn? Ba't di mo man lang sinabi sa akin na magkasama kayo? I have the right to know. Fiancé mo ko at ex-wife mo yung sinamahan mo. Sorry, hindi ko na-inform agad sa'yo. Nagmadali ako nung tumawag sa si Ate Helen eh. Bakit ba naman kasi tumatawag pa sa'yo yun? Eh, dapat lang tumawag siya sa akin. Anak namin yun. Bala ko naman talaga sabihin sa'yo eh. Kaso pagpunta ko sa office, wala ka ron. Saan ka ba galing? Huwag mo nga ibahin yung topic. Kung talagang balak mo sa akin sabihin, you should have called me. Nag-aaway ba tayo? Natural lang na hanapin ko si Ana dahil anak ko siya. Akala ko ba naiintindihan mo to? Walang iya ka, Evelyn. Nang-iisa ka pa habang wala ako. Sasabihin ko na sana lahat kay Larry. Siya rin pala may kinalaman sa pagkawala ni Ana. Anong karapatan meron siya para sirain ang buhay ng mga kaibigan ko? Eh kayo, bakit pinabayaan niyo siya maging ganun? Maniwala ka. Ilang beses ko na siya sinubukang kausapin. At ilang beses ko na rin ako humingi ng tulong sa ibang tao. Bakit hindi niyo siya pinapulis? Ba't di niyo pinakulong? Tignan niyo ang kalagayan natin ngayon. Dala-dala mo tayo hawak ng isang baliw. Ayoko mabulok dito. Ayokong tumira dito ng ilang taong katulad niyo. Pasensya ka dahil hindi ko napigilan ang pamangkin ko. May pamilya ho ako. Gusto ko lang umuwi sa kanila. Ayokong sirain din Odessa ang buhay namin. Evelyn, bakit pala nakabihis ka? Di ba 10 o'clock pang clinic mo? Pupunta kasi ako sa presinto. Susubukan kong ipatrace yung tawag tungkol kay Ana. Ano? Hinahanap mo pa rin siya? Eh bakit naman hindi? Kung ikaw nga pag nawawala ka, hinahanap ka, diba? Yung pa kaya sarili niyang anak. Ate, Claire, siyempre naman hinahanap ko si Ana. Lalo pa ngayon. Meron kaming nakitang bagong lead. Hindi ko pa lalagpasin to. Gagawin ko ang lahat ng pwede kong gawin para mahanap ko siya. Tignan mo to. Mukhang ayaw niyang mahanap mo yung anak mo. Bakit? Wala naman akong sasabi ah. Wala ka nga sinasabi, but your face spells it. Kayong dalawa, please nga, ang aga-aga. Kumain na nga kayo. Daddy. Wala pa rin ang mami mo. Mag-report na kaya tayo sa polis. Ngayon lang nawala si mami ng ganito katagal eh. Hindi naman yun umaalis nang walang pasabi. Di pa tayo pwede mag-report eh. Kailangan magantay tayo ng 24 hours bago siya ma-declare na missing. Mabuti pa, bumalik na lang tayo sa resort. Doon siya huling nakita, magtanong-tanong tayo doon. Ma'am, ito po ang network ng tumatawag sa inyo. Pwede po kayong tumawag sa customer service nila o pumunta sa opisina. Basta pwede kayong kumuha ng impormasyon tungkol sa may-ari ng number na yan. Basta makakuha kayo ng court order. May ganun pa kong proseso? Kuha pa tayo ng court order? Ang tagal nun.
Sir, wala ho bang paraan na yung mas madali, tsaka ho yung mas mabilis? Kahit ano ho, kahit magkano ho. Sir, tulungan niyo naman po kami. Kasi ho, sa mahabang panahon mo, ngayon lang ho nagkaroon ng lead tungkol sa anak ko. Eh, sabi ho kasi ng babaeng tumawag na nabuhay pa ho yung anak ko eh. Baka naman ho pag naghintay tayo, baka naman na may mangyari pa sa kanya. Sir, tulungan niyo naman ho ako. Ang totoo po niyan, pwede natin daanin sa backdoor. Pero bawal po ito at illegal. Pero katulad niyo po ako, magulang din ako. Naiintindihan ko po kayo. Salamat po. So, paano po ang dapat natin gawin? May contact po ako na pwede makatulong sa atin para matrace ang number na yan. Hindi ko siya nakita dito. Si Pia at si Margaret lang ang meeting niya, di ba? Tita, mga anong oras niyo po siya huling nakita? May nabanggit po ba siya sa inyo? Wala talaga eh. Pinag-usapan lang namin yung kasal. Tapos hindi ko na rin pinatagal kasi mukha siyang wala sa sarili. Pare, di ba may CCTV ka rito? Baka pwede nating silipin. Meron, sa ibang lugar. Sige, subukan natin. Sa taas. Let's go. Uy, alam ko yung mga ganyan mo. Huh? Yung mga ganyang tingin mo kay Engineer Calvin, concerned ka pa rin sa kanya, no? Bakit parang takot na takot si Mami? Yun na nga rin yung pinagtataka ko eh. Parang disturbed siyang kamiting ko siya. That's the time na umalis siya. Yan din yung time na nakita ko siya eh. Wala naman tayong CCTV sa parking, di ba? Wala eh. Ibig ba sabihin yan ang huling video na meron tayo ni Glenda? I guess that's it, Francis. Teka, sandali. May bago tayo kapit na camera, di ba? Sa may pathway. Yes sir, sige po. Sige, papunta doon sa parking. Sige nga. Okay po. Ma'am Margaret, ikaw to ah. Tita, halos magkasunod lang kayo eh. Sir, kailangan lang ho talaga namin ng tulong ninyo. Ma'am, nasabi na po ba sa inyo ni Sir na bawal ito? Na kapag nagkagipitan, hindi po ako pwedeng umamin na sa akin galing ang impormasyon. Ang lahat po ng ito ay under the table. Huwag ho kayo mag-alala, sir. Hindi ko ho kayo ipapahamak. Nasaan mo yung number? Sige nga, i-play mo nga. Magkasunod lang kayo ni Glenda. Hindi ba kayo nagkita? Imposibleng hindi kayo nagkita sa parking. Nagsisinungaling ka kanina nung sinabi mong sa opisina kayo huling nagkita. Ano ba pinagsasabi mo, Margaret? Sinungaling ka! Sinungaling! Sandali, pare. Ma'am, may problema ho tayo. Prepaid ho ito. Hindi ho tayo basta-basta makakuha ng records sa nagmamay-ari nito. Kahit anong impormasyon po. Actually, pwede po natin matrace ang location ng cellphone through triangulation. Kung saan cellphone towers, huling ginamit yung phone.
Han? Ang totoo, nagtapat sa akin si Glenda. Sabi niya gusto niya munang lumayo dahil nagkakaproblema sila ni Francis. Sinabi niya yun, tita? Daddy. Wala kaming problema ng mami mo, Calvin. At kung meron man, hindi siya kay Margaret magsasabi. Kay Evelyn o kay Helen dahil sila magkakaibigan. Ma'am, base ho dito, sa Quezon City huling ginamit yung po. Quezon City? Saan ho sa Quezon City, sir? Sorry ho, pero i-reduce lang po ang pwede natin matrace. Hindi po ang specific location. Pero sir, sigurado kayo na nasa Quezon City siya? Ma'am, let me put it this way po. Yung phone po ay huling ginamit sa Quezon City. At yung tawag ko sa inyo, yung huling tawag ko sa inyo, yan ho yung naka-register na location. Actually, ang matitrace po natin ay kung saan huling nakakuha ng signal. Pero hindi po natin alam kung lumipat ito ng location o nawalan siya ng signal o kaya may namatay ng cellphone. Napaka-vague naman po ng information na yan. Akala ko pa naman makakakuha na po kami ng matinding lead. Ma'am, sorry po. Kung linya lang po sana ito, mas marami po tayong detalye na makukuha. Sinungaling ka, Margaret. Sinungaling ka! Hindi ako nagsisinungaling. Yun ang sinabi niya sa akin. Sandali, pare. Kapo pa namin hinahanap si Glenda. Ba't di mo lang sinabi? Dahil nangako ako sa kanya na wala akong pagsasabihan. Pero kung ganito naman, ako pa talaga didiin niyo? Wala naman akong ginagawang masama. Ako na ngayon nakikinig at dumadamay sa asawa mo. Tita, asan siya? Saan siya pumunta? Yun ang hindi ko alam. Sorry, Calvin. Tinry ko naman siyang pigilan eh. Kaya ako umabol sa kanya. Pero ayaw niya magpaawat. Larry, nasaan ba ang kotse ni Glenda? Titignan ko sana eh. Ando sa labas. Sige. Larry, I'm really sorry kung hindi ko kagad sinabi sa inyo. I wanted to keep my word kay Glenda kasi nagtiwala siya sa akin eh. Naiintindihan kita, pero sana sinabi mo agad. Nag-aalala yung mag-ama eh. Hindi ba talaga sinabi sa'yo ni Glenda kung saan siya nagpunta? Si Evelyn. Si Evelyn, close sila eh. Baka sinabi sa kanya. Kung alam ni Evelyn, sinabi na niya yun sa inyo. Eh, kung paano kung katulad mo, hindi rin niya sinabi. Nangako rin siya. Sige, punta muna ako sa office. Walang alam si Evelyn dahil ako lang ang may alam kung nasaan si Glenda. Glenda, kumain ka na. Paano akong kakain? Nakatali yung mga kamay ko. Pasensya ka na, pagtutaan mo na lang yan. Para may laman ng tiyan mo. Hindi ako hayop. Hindi ako tutulad kay Ana na ginawa niyang hayop. Ano ba ang plano sa atin ni Odessa? Bubulukin tayo dito? Demonyo yung pamangkin ninyo. Glenda, may sakit sa utak si Odessa. Pero may puso naman siya, no? Tingnan mo nga, hindi kanya pinatay. Tapos ayan, no? Binigyan pa tayo ng kakainin natin. Ang gusto lang naman niya, huwag siyang mabuking. Pero hindi ko pa rin ho talaga maintindihan kung paano yun natagalan ng pamangkin yung yun. At kung paano yun natagalan na mabuhay ng ganito. Sa totoo lang, ilang taon na ako kinulong. Gusto ko man lang umalis pero hindi ako makaalis eh. Dahil saan ako pupunta? Wala naman akong pupuntahan. Siya lang ang natitira kong kamag-anak. Hindi ako mabubuhay ng ganyan.
Hindi ko pinangarap na mamatay ng ganito. Kung gusto mong mabuhay ka, kumain ka. At nang makauwi ka na sa pamilya mo. Lali? Hindi, wala siya dito. Pa ba siya umuwi? Sa tingin mo ba, iwanan ako ng mami mo? Sa dami ng beses sinaktan niyo si Mami. Kahit ako nagtataka kung bakit kahit minsan di niya kayo hiniwalayan. Bastos ka! Paano mo napapanood kung palabas sa US? Kapag nawala ang babae, sigurado yung asawang suspect. Kahit ano pa ho ang dahilan niya, mali yung mga ginagawa niya. Kailangan niyang pagbayaran yung pagsira sa pamilya ni Evelyn. Ano nangyayari dito? Ano ibig sabihin nito, Daddy? Dok Manahan, magandang araw po. Anong balita, sir? Mari po bang sumama muna kayo sa amin sa presinto for further questioning?